Praise God. Praise God. Okay, salamat sa Panginoong Diyos. At ngayong gabi ay pwede po na sa takdang oras ng ating pagsamba. Ihanda po natin ang ating mga sarili sapagkat tayo po ay sasamba sa buhay ng Diyos. At sa mga tahanan ngayong gabi ng mga sumusubaybay, makibahagi po kayo sa aming gagawing live preaching at live worship ngayong gabi. Hallelujah. At bago tayo sumamba sa ating Panginoon, minsan pa, palakpakan, walatin po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hopefully, power Diyos na ang magpapagay namin ang pagpapagay ng Diyos. Liban sa iyo, pumilit ka ng aming mga puso, ng aming mga labi, ng aming mga kaluluwa. O Diyos, salamat po sa gabi ito, sa ilang ng buhay, sa panibawang pagkakataon, sa panibawang pagkasa. Salamat sa bilang ng mga daming gabi, katulad ng dati, hindi po namin ang mabiyayang paksang ng iyong banal na Espiritu. Iyanin ko po kami, iyanin ko po ang gawain ito, God Lord. Natatlin mo po ang bawat isa ng aming mga tahanan ngayong gabi. Nakasabay namin o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tawag tayo sa Panginoon, baka tayo Brother Jeremy Yago. Ganda po namin ang mga musikang kamitin sa ating Panginoon. Kamitin po natin, there's power.
Awitin po natin ang Lord, I come to you with a humble heart. Alalahanan. Lord, mercy us in love, praise God. Oh, glorify you, magnify your Hindi name. siya maibig sa bawat salita. Ang Ah, puso ko ay hinulog sa'yo. Papakuha minsan pa ang puso ko. Praise God. Hallelujah. Ngayong gabi, kasama natin ang ating Panginoon. Walang duda yan. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanyang ay po ay lalapit sa Diyos. Muli sa pamagitan ng ating sama-sama panalangin, bago yun, sino may mga personal kailangan sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, ilog natin yan sa Diyos at sama rin natin sa prayer ang ating pong mga pastor, simula sa Prescott, Arizona, ang ating senior pastor, Wayman Mitchell. Dalangin natin, bigyan pa siya ng patuloy ng Diyos na wala sa pangatawan. Ang mga leaders natin, si Pastor Rex, Sister Lisa Mitchell, ang anointing, ang covering ng Panginoon, ang ating national leader, Pastor Boyet, Sir Susan Cepeda, ang kanyang associate pastor, Pastor Mel Cordero, ang kanyang sambahayan ng Daluyan City. Idalangin po natin ang covering, ang anointing ng Panginoon. Ingatan sila ng Panginoon Diyos at ating din regional leader, Pastor Ernest, Catalina Rente. Patuloy din natin silang itaas sa ating Panginoon Diyos. Ang buwang fellowship, patuloy din natin idalangin. Kailangan nila ng prayer sapagkat ang buwang po ngayon, amen, ay
ating pong pastor ay may karamdaman, si Pastor Glenn at Sister Dana Clark, ang mga mag-asawa. Kailangan po natin patuloy ang pangalan ng Panginoon, ang mahayag. Amen. Ang kalooban ng Diyos ang mahayag sa kanilang buhay, ang Diyos ang malakila. Isama rin po natin sa prayer, hallelujah, ang ating pong mga missionaries, ang kita niyo sa Espiritu ng kanilang pangalan, hindi naman isa-isa pagdilipin natin sa ating mga panalangin. Idalangin din po natin sa Diyos ang ating bansa, mga kapatiran din na wala sa lugar na ito, mga may sakit karamdaman, idalangin natin sila sa ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Sa bago tayo manalangin, isang pangpalapakan, bigyan po natin ang kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. O, purihin ka, O Diyos, na matulog na kayo langit ang tungkong na kayo luwa, purihin ka, manaming banal, Panginoon Yesus Cristo, Banal na Espiritu, O mga kagilang-galas na isa, walang katulad na Diyos, Panginoon, bigyan mo naman ang sama ng iyong mga anak, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbagang lumalapit sa tulad ng biyaya na bagmo, yun at manawa kayo, makapangalang kamay, buksan manawa ang malakatan, hindi manawa ang bawat sama ng iyong mga anak, hallelujah. Praise God. Tayo po ay manalangin ng ilang Diyos. Tinataas ko po sa iyo ngayong gabi ang mga personal na kailangan ng iyong mga anak, mga nabanggit at hindi nabanggit sa likod ng kultikong ito. Lalo lagit ang mga may sakit karamdaman, bigyan mo naman ng kagalingan, ang buwang pero si Panginoon, patuloy natin tinataas sa iyo, ingatan mo, ang covering mo, ang mga kalikasan mo, mga gawang mga lingkap, Panginoon, kung ano man ang mga atake ng away, sa mga mapakir, ang mga may sakit karamdaman, lalo na ang COVID-19 ito, ang kadiliman na sa likod ito ay aming winawasak in Jesus' name. Lord, I pray, si Pastor Glenn, Sir Dana Clark, bigyan mo sila ng malakas sa pangatawan, sa karamdaman, bigyan sila ng kagalingan, O God. Lord, inatas ko po sa iyo ngayong gabi ang lahat ng mga panalangin at amin na pong inamin ang katutunan sa daming pangalan ni Yesu Cristo ang taga Nazareth. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Welcome po sa gawain ng Diyos at ang inaamin po natin ang the joy of the Lord. Yes, the joy of the Lord. He's my strength. That's sweet and portion to those who are for the joy of the Lord is my strength. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon Diyos. Pwede na tayo makaupo. Salamat sa ating pong Panginoon. Okay, sa mga pabalita, announcement, pangalan ng Diyos, aking mga panalangin, huwag natin kalimutan, lalo din sa Sabado, alas 6. Okay. Okay, so huwag natin kalimutan, mula rin sa Sabado. Corporate prayer natin, ganun pa rin ang schedule, mga ayuno po natin, at mga chain prayer natin, ganun pa rin mga anak ng Diyos. Mga pagsamba natin, Merkules, may pagsamba po tayo, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6, ipagkanyaya po natin ito mga anak ng Diyos. Okay? So yun yung ating mga pansamantalang pabalita. At sa gawain natin sa labas, meron tayo patuloy sa preaching natin, Martes at Huwebes, alas 9 ng umaga. Okay? Yun po yung ating mga pabalita. Okay, salamat sa Panginoon. Diretso na tayo. Amen. Ngayong gabi, tayo po darako na sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba. Amen. Tayo po ay muli maghahandog sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa malaking pribilehiyo. Amen. Opportunity na tayo po ay nakapagbabalik ng pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. At bago paghahandog, tayo muna ay pumasa ng banal na kasulatan. Amen. Sa aklat po ng Hebrew. Dito tayo kukuha ng pag-aaral patungkol sa paghahandog. Hebrew chapter 7 verse 1 and 2. Okay? Sabi po dito, sa Hebrews chapter 7 verse 1 and 2, ganito mo sinasabi.
sapagkat itong si Melchizedek na hari sa Salem, sa sacerdote ng kataas ng Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagpabalik ng aling sa paglipol sa mga hari, at siya pinagpala niya. Siya namang binabina ni Abraham ng kasampung bahagi ng lahat na kung sasaysay, una-una, siya'y hari ng katuwiran at saka hari naman sa Salem sa mga tulipagay hari ng kapayapaan. Pagpalain po ang salitahan ng ating pong Panginoon. Amen. Ito pong salitang ito, itong sulat na ito na sinulat ng sumulat ng Hebrews, ay galing po yan sa aklat po ng Genesis. Pinote niya, amen. At ayon po sa mga Bible scholar, amen, ito pong si Melchizedek ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Melchizedek is a type of Jesus Christ. Amen. Sapagkat sabi dito, siya po ay hari ng Salem. Ibig sabihin po, hari ng kapayapaan, ang sabi dito, at siya rin ang sacerdote ng kataasas ng Diyos. Amen. At kung ating pong babalikan ang pag-aaral na ito, makikita natin, sa mga panahon pong yun, si Abraham po, amen, hallelujah, ay naghandog ng ikasampung bahagi, amen, mula yan sa kanyang mga tinatawag na samsang galing sa digmaan. Amen, hallelujah. At dito, sa mga panahon ito, wala pa po yung tinatawag na aklat ng Leviticus, aklat ng Malakias. Wala pa po yun. Wala pang kautusan. Ito pong ginawa ni Abraham na pagkahandog kay Melchizedek na naglalarawan o na kumakatawan sa Panginoong Jesucristo, amen, ay makikita natin, ginawa ni Abraham nang dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya unang-unang katotohanan mga anak ng Diyos ngayong gabi. Amen? Hallelujah! Ipinakita ng ating amang si Abraham na ang paghandog ito dapat ay may kaakibat na pananampalataya sa Diyos. Nagsabi po ng Hebrew chapter 11 verse 6, sabi ng Hebrew, kung walang pananampalataya, hindi maaaring makapagpalugod sa Diyos. Sapagkat kung sino mang maghanap na mayroong Diyos, nananampalataya na mayroong Diyos, dapat siyang magtiwala na mayroong Diyos, sapagkat ang Diyos ang tagapagbigay ganti sa Kanya. Amen? Yun ang sabi ng Biblia. Sabi dito, si Abraham ay naghandog. Ito ay mula sa kanyang pananampalataya, mga anak ng Diyos. Kaya makikita natin dito, ang paghandog, amen, ito'y bunga ng pananampalataya. Amen? Hallelujah. Pangalawa, dito makikita natin kay Abraham, naghandog po siya sa kataas-taasang Diyos, amen, na sa sacerdote ng kataas-taasang Diyos, na hari ng Salem, na si Melchizedek, amen, ang sabi po doon, binigay niya ang kanyang ikasampung bahagi na mula sa paglipol ng mga hari. Pag binalikan po natin ito sa aklat ng Genesis chapter 14, verse 21-24, mayroon pong okasyon na kung saan si Abraham po ay niliupig niya. Nadaig niya yung 5 kaharian ni Chedorlaomer. Amen, nang silot ko ay iabda o kuhanin diya kasama kanyang pamilya, isinave sila, nirescue sila ni Abraham, dinaig niya ang kahariang ito. At sabi ng hari ng Sodoma, ang sabi doon, kunin mo yung kalahati ng kaharian, ibibigay ko sa iyo. Pero ano sabi ni Abraham? Ang sabi ni Abraham ay ito, sinabi ni Abraham doon sa hari, isinusumpa ko, hindi ako kukuha ng maging isang sinunit o maging isang panalig ng panyak ako anumang na-offer sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham, laban na lamang sa kinain ng binatat, bahagi ng lalaking pinasama ko, si Aner, si Skol at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Ang sabi ng Biblia, itong si Abraham naghandog, amen, sa kay Melchizedek na sacerdote ng kataas-taasang Diyos, mula sa paglipol, amen, ng mga kaharian, amen, dito ipinapakita ni Abraham na kinikilala niya ang Diyos sa kanyang buhay, na-acknowledge na Diyos ang nagpapala sa kanya. Tingnan niyo po. Malibang i-acknowledge natin o kilalanin natin ang Diyos na siya ang nagpapala sa atin ang lahat ng bagay na mayroon tayo, amen, ay galing sa Kanya, hindi tayo makapaghahandog ng may pananampalataya sa Diyos. Amen? Dito pinapakita ni Abraham, kinikilala niya ang Diyos. Kaya sabi doon sa aklat ng Genesis, nasa aking kamay Diyos ang magpapala sa akin. At baka sabihin mo, kaya ako yumaman dahil sa iyo, hindi ang Diyos ang magpapayaman sa akin.
Kaya si Abraham, ulitin ko, natutunan niyo ni Abraham, kaya tinawag niya yung kanyang lugar at pinagandugan sa kanyang anak, Diyos ang magpapala sa akin. God is my provider. Amen? Kaya ngayong gabi, mga anak ng Diyos, ang ikatlo makikita natin sa paghahandog ni Abraham sa Hebrews, na pinot ng Hebrew, manunulat ng Hebrew, amen, ipinapakita dito ni Abraham, amen, na kanyang binibigyan ng karangalan ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang paghahandog, pagbabalik ng 10 bahagi, mga kaloob sa gawain ng Panginoon, yan ay pagpaparangal sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang nagpaparangal sa akin o sa Diyos, amen, ay kanya rin pararangalin. Amen? Kaya ngayong gabi, makikita natin ang ating Ama sa pananampalataya na gandog sa Diyos, hindi sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ginawa na niya ang paghahandog, wala pa ang kautusan. Kaya ang paghahandog hindi yan utos. Yan ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. At pinikilala natin siya bilang ating provider. Pinararangalan natin siya dahil siya yung ating Diyos. Amen. At tayo nang titiwala sa Kanya. Alam natin, Diyos ang magbabalik ito sa atin. Amen. Kaya ngayon gabi, katulad ni Abraham, tayo po'y maghahandog sa Panginoon. Hallelujah. Tinatawagan ko si Brother Jason upang tayo samahan sa panalangin sa ating paghahandog. Maganal ang Diyos na makapangyarihan sa Lord. Maraming salamat Panginoon Diyos sa Naluya. Muli pa nga na makapagandog kami sa gawain ng Diyos sa Lord, ang mga magbibigay pa ng patuloy mo sinapagpalain pa ng sa iyong pagmamalasal ng Diyos. Salamat. Amen. Praise God. We bring the sacrifice of praise. The sacrifice of praise. Sa ikalawang Korinto, chapter 4, dito tayo kuha ng pag-aaral sa huling bahagi, sa verse 16 hanggang sa huling bahagi ng ikalawang Korinto, chapter 4. Pero bago natin kapasahin, tayo muna ay sumandalingin po at tayo manalangin, mapagpalang man na nasa langit katulad ng dati, ngayon buong umaga. Ngayong gabi, hinihingi ko po ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, iyanin ko po kami ang iyong mga anak sa lugar nito, palakasin ko po, patatagin ang kanilang mga pananampalataya, ang mga dinadaanan nilang mga suliranin, pagsulong sa buhay, samahan mo sila, gawin mo silang mas malakas, mas matibay kasi sa mga problemang dinadaanan nila, Panginoon. I pray, i-bless mo po ang aming gagawing pag-aaral, magaling pagkain pang kaluluwa namin ito, Panginoon. Maging ang mga tahanan ngayon, mga kapatirang sumusubaybay, nakikibahagi, pagpalahin at taputin mo rin ang bawat isa. Kung ay matitalikod, gamitin mo pong instrumento, Panginoon. Ang lalong laman may mahirap. Ito po ang dalangin. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Bago po natin basahin ito, meron muna akong nabasang maiksing kwento. Amen. Ang pamagat po ay black spots. Amen. Hallelujah. Itim na bahi. Amen. Hallelujah. Ang pamagat po nito, the black spot. Ang sabi po doon. Isang araw, sabi po dito, one day, a professor, sabi dito, entered the classroom and asked his students to prepare for a surprise test. Ang sabi po doon, isang araw daw po, ang isang profesor ay pumasok sa classroom at ang kanyang mga estudyante ay sinupresa niya ng isang biglaang pagsusulit. Ang sabi po doon. They waited anxiously and their desk for the test to begin. Ang sabi po dito, ang mga estudyante ay naghihintay na kinakabahan, amen, sa kanilang mga upuan habang hinihintay nila ang pagsisimula ng kanilang pagsusulit. Ang sabi po doon. The professor handed out the test with the text facing down as usual. Ang sabi po doon, ang profesor ay may hawak, amen, na may hawak noong test paper na kung saan ang mga text nito ay nakataob.
Katulad ng lagi niyang ginagawa, sabi nito. Once he handed them all out, he asked his student to turn down the page and begin. Ito na po. Bibigyan niya daw po sa mga upo, didistribute niya yung test paper na nakatakip. At yun daw ay nakataob ang sabi po doon. At kapag magsisimula na, pinasisimulan niya, ang lahat sabi dito, to everyone's surprise, there were no question, just a black dot in the center of the page. Yan. Yung test paper daw po, nagulat yung mga estudyante sapagkat pag-uklat nila, ang nakita nila doon ay isang blankong papel o typewriting marahil o bond paper marahil na mayroon lamang pong dot sa gitna. Amen? At ang sabi ng professor, sabi dito, the professor seeing the expression of everyone's faces told them the following. Sabi dito ng professor, na nakikita niya yung mga estudyante niya, yung expression sa mukha. Amen? Ay sinabi niya ganito, I want you to write what you see there. Sabi niya. Ang gusto ko, sabi ng professor, ay isulat niyo kung ano ang nakikita niyo dyan. Amen? So sa madaling salita, sabi dito, the student confused and began to write out their answers. Ang mga estudyante raw po, bagamat sila ay confused, ay sinulat nila ang mga sagot. Amen. Doon sa test paper na mayroong black spot. Ano po ang mga anak ng Diyos? At ang sabi doon, at the end of the class, the professor took all the answer and started reading each one of them aloud in front of all the students. Ang sabi po daw, pagkatapos daw po ng klase, bago magtapos ang klase, sabi dito, ang professor, ang guro, lahat ng sagot na nandoon sa mga ginawa ng estudyante ay isa-isa niyang binasa ng malakas sa harap ng lahat ng estudyante. Sabi dito, all of them with no exception described the black dot, trying to explain its position in the middle of the sheet. Ang sabi po doon. Ang sabi po dito, lahat po, sabi nga, wala pong magkakaiba, dinescribe daw po yung itim na tuldok doon at ipinapaliwanag ito na ipinapakita ito po ay nasa gitna noong papel, ang sabi po doon, at iba't iba pa, etc., etc. After all had been read, sabi dito, the classroom silent and the professor began to explain. Pagkatapos na po basahin ng professor, lahat ng mga sagot, amen, sa loob ng classroom, yung mga estudyante daw po ay tumahimik at nagpasimula na ang professor ay magpaliwanag. Sabi ng professor, I am not going to grade you on this. Sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng marka sa mga sagot niyong ito. I just wanted to give you something to think about. Ang gusto ko lamang ay bigyan kayo ng isang bagay na inyong dapat pag-isipan. Ano? Ang sabi niya, no one wrote about the white paper on the paper. The white part of the paper, sabi niya, wala siyang napansin na mayroong sumulat patungkol doon sa puting papel, kundi ang pinupuna ang lahat daw ay nagsulat patungkol lang doon sa black dot. Ano po mga anak ng Diyos? Everyone focus on the black dot and the same happens in our lives. Sabi niya, amen, ang lahat ay nakapokus doon sa itim na tuldok, doon sa puting papel. Nakatulad ng nangyayari sa ating buhay. Sabi niya, we have a white paper to observe and enjoy. Sabi niya, mayroon tayong puting papel na dapat natin tingnan at ito'y i-enjoy natin. Ang sabi ron, but we always focus on the dark spots. Amen? Sabi niya, pero lagi tayong nakatuon ng pansin doon sa itim na tuldok. Ang sabi doon, our life is a gift given to us with love and care, and we always have reason to celebrate. Ang ating buhay ay isang regalo na ibinigay sa atin na kung saan dapat nating mahalin, pangalagaan at laging magkaroon tayo ng rason para magsaya. Sabi niya, nature renewing itself every day. Our friends around us, the job that provides our livelihood, the miracles we see every day. Yan, tignan nyo, sabi doon, ang kalikasan, araw-araw nagpapago. Ang ating mga kaibigan ay nariyan sa ating kapaligiran. Ang ating trabaho ay pinoprovide na ng ating mga pangailangan. Ang mga himala, araw-araw ay nakikita natin.
However, sabi niya, we insist on focusing only on the dark spot. Sabi niya, nariyan yung mga dapat natin ipagsaya, mga kaibigan, trabaho, amen? Ang himala ng Diyos, gising ka pa, nagigising ka pa, may hininga ka pa, himala yun ng Diyos, sabi doon, amen? Pero sabi doon, wala tayong ginawa, iniisis lagi natin, pinipilit lagi natin yung ating sarili, ang makita natin, yung mga dark spot, ito yung mga tinatawag na pangit sa ating buhay. Tulad naman na daw, sabi, the health issues that bothered us, the lack of money, the complicated relationship with the family member, the disappointment with a friend, etc. Yan, sabi, dito rin tayo nagpupukus, yung kalusugan natin, binabagapag tayo, yung kakulangan ng pera, yung laging nakikita natin, komplikadong mga relasyon natin sa ating mga kapamilya, amen? Mga disappointment natin sa ating mga kaibigan, at iba-iba pa. Amen? Baka hindi ko nabanggit, amen? Marahil yun din ang pinagpupukusan mo ngayon. Amen, sabi niya, the dark spots are very small compared to everything we have in our lives. Yeah. Yung itim na tuldok doon sa papel na puti, amen, ay napakalit na bahagi. Amen? Pero, amen, hindi natin nakikita natin ay yung itim na bahagi. Amen? Ang sabi niya, na yung mga bagay nito ay lumalason sa ating mga kaisipan. Amen? Sabi niya, take your eyes away from the black spots in your life. Alisin mo ang iyong paningin sa itim na mga tuldok na yan sa iyong buhay. Sabi niya, enjoy each one of your blessings, each moment that life gives. Amen? I-enjoy mo, sabi niya, i-enjoy nyo ang bawat mga pagpapala at bawat mas mga tawag dito, mga pagkakataon, amen, na ibinibigay sa ating buhay. Yan man ay totoo, mga anak ng Diyos. At ang banal na kasulatan ngayong gabi, amen, ay nagsasabi rin sa atin ng ganito. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Sabi nitong sumulat si Apostol Pablo, kaya nga hindi kami nangihimagot, bagamat ang aming pagkataong loob o pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, habang sinusulat ito, marahil siya ay matanda na. Amen? Sabi niya, ang kanyang pagkataong labas ay pahina. Sa mga tweet, siya po itong matanda na. Pero sabi niya, ang kanya namang pagkataong loob ay nababago araw-araw. Yung outside, amen, part, amen, sabi doon, hallelujah, ay nagkakaroon ng problema, sabi niya, namihina, ay tumatanda, nagkakaroon ng sakit. Pero sabi niya, yun naman daw pagkataong loob niya, yung inner man, sabi niya, ay nababago araw-araw. Sapagkat sabi niya, ang aming magkakapigatihan na isang sandali na lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatian na walang hanggan. Para bang ganito, yung nararanasan niyang kapigatihan, hindi ito yung nakikita niya. Mayroon siyang nakikita. Kaya sabi niya, dahil ang nakikita niya, amen, hindi yung kapigatihan, sabi niya, ang kapigatihan ito'y sandali lang. Amen? Kaya nag-i-enjoy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin dahil sa hindi sa mga bagay na makikita, kundi sa mga bagay na hindi na makikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dadawat ang mga bagay na hindi na makikita ay walang hanggan. Kaya gusto ko mangaral sa paksang ito ng gabi, overcoming weariness. Pananagumpay. Amen, sa tinatawag na panghihimago. Amen? At gusto ko dito, amen, pwede itong palitan, amen, weariness outside, but renewing inside. Pwede ganito rin. Amen? Weariness outside, but renewing inside. Hallelujah! Humihina ang pagkataong labas, pero ang pagkataong loob naman ay nagbabago araw-araw. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah! Unang-una, para ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin ang panghihimago ng anak ng
bagay na ito. Sapagkat ito ang sabi ng banal na kasulatan. Ang may potensyal, mga anak ng Diyos, na papalakas mo ay hindi itong katawan na ito. Itong nakikita nyo ito. Ang mas may potensyal na pwede mong palakasin ay ang pagkataong loob, mga anak ng Diyos. Yung inner man, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya kung mapapansin mo dito, mga anak ng Diyos, ano bang sinasabi ni Apostol Pablo? Yes, amen, pwede natin palakasin ang ating katawan. Pero pansamantala lang yan, sabi niya, kumukupas ang mga bagay na nakikita. Dati ang balat natin ay maganda. Amen? Dali na ako nakahiga, kita ko si Chilya nakaharap sa akin. Sabi ko, tingnan ko yung pisngi ni Chilya. Iba talaga ang bata. Maganda ang kanyang mukha, kanyang pisngi, makinis, walang pulot. Pagkarap ko masasalabi na kita ko, iba talaga ang bata. Kaya sabi ko, matanda na talaga ako. Amen? Amen? Hallelujah! Hallelujah! So, ibig sabihin, kahit anong pakangalaga natin sa atin, yes, talaga naman natin, huwag naman natin pabayaan. Sabi na, hindi naman po. Hindi. Hallelujah! Pagkanda hindi naman natin. Pangit naman kung pabayaan natin. Pero ang puntos dito ni Apostol Pablo, sabi niya, yung mga bagay niya ay kukupas. Hihina yan, mga anak ng Diyos. Ang ganda dati noon, darating ang oras, papangit din yan. Hallelujah! Yung gwapo noon, darating ang oras, ay papangit din yan ngayon. Di ba, mga anak ng Diyos? Hallelujah! Pero sabi dito, yung pagkataong loob, ito yung may potensyal. Ano ba yung pagkataong loob na yan na pwede mong palakasin at hindi kailanman manghihina yan? Kung ito'y palalakasin mo at may potensyal yan, ito yung bahagi na kung saan ng pagkatao natin na mula sa Diyos. Hallelujah! Yung bahagi na ibinahagi ng Diyos sa atin. Hallelujah! Alam niyo po, ang pagkakalikha ng tao, ang tao ay may bahagi katawan, espiritu at kaluluwa. Kung mapapansin mo, tingnan natin ito. Pansinin natin bahagi niya. Genesis chapter 2 verse 7. Sabi dito. Hallelujah! Sabi dito, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Tingnan niyo. Kumuha daw po ang Panginoon ng alabok ng lupa, minasa niya ito, at ang tao ay naitsurahang tao. Mula sa alabok, material, sabi ron. Ngayon, mayroon ng material na bagay. Pagkatao labas na, sabi dito. And then, ang sabi dito sa Genesis, at hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hiningan ng buhay. Ini-impart ng Panginoon yung buhay mula sa Kanya. Amen? At ang tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Amen? Ito na yung Espiritu ng Diyos. May buhay ang tao, pero kung walang Espiritu ng Diyos, walang kwenta yung buhay. Ang sabi niya, Apostol Pablo, yung pagkataong loob na in-impart sa Kanya na mula sa Diyos, ito yung nababago, lumalakas araw-araw. Amen? Pinalalakas ito ni Apostol Pablo, mga anak ng Diyos, sapagkat alam niya ang kanyang katawan ay pahina ng pahina. Amen? Hallelujah! Alala ko si Pastor Wayman Mitchell. Si Pastor Wayman Mitchell ngayon ay, sabi nga ni Pastor, ay hindi na, tapos na yung kanyang pangarap, yung kanyang preaching ministry, nagpapahinga siya. Kasi mahina na yung kanyang katawan. Amen? Bumigay na yung kanyang katawan. Hindi na siya makalakad ng maayos, wala na siyang balanse kasi kulang-kulang. Nasa 90 plus na siya, 95 yata. Hindi ako nagkakamali. May na yung kanyang katawan. Pero si Pastor Wayman Mitchell, alam namin yun, nakikita namin, nang sa kanyang mga kalakasan pa, amen, makikita ko sa kanya habang malakas siya. Amen. Hallelujah, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Pero kita mo, amen, sa kanyang buhay, bagamat ang kanyang balat ay lulubot na mahina na ang kanyang mga tuhod, patuloy pa rin siyang nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? At nang dumating nga itong COVID na ito, amen, yun yung pagkakataon na hindi na siya lumalabas dahil delikado na para sa katulad niyang patanda. Pero yung kanyang pagkataong loob ay palakas ng palakas. Amen? At ang sabi pa nga niya, hallelujah, mga anak ng Diyos, sabi ni Pastor Wayman Mitchell, nangaral siya, when Pastor Mitchell dies. Amen? Hallelujah! Sabi ni Pastor Wayman Mitchell, ako ay mamamatay. At ang sabi ng mga ibang mga may kritiko sa fellowship, sabi ng ibang may kritiko sa fellowship, sabi niya, pag mamatay ko si Pastor Wayman Mitchell, mawawasak na raw ang tatarsaw. Sabi ni Pastor Wayman Mitchell, hindi ko ito gawain, ito'y gawain ng Diyos. Kung ako'y mawala, ipagpapatuloy yan sapagkat si Pastor Wayman Mitchell, sabi niya,
may iniwan siyang legacy na ang gawain ito itinatag ng Diyos. May mga disciple na yung impartation ay naroon sa kanila. Yung impartation ng Diyos na yung kanilang pagkataong loob ay lumalakas bagamat humihina ang kanilang pagkataong labas. Ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung dapat namin pinalalakas mga anak ng Diyos. Besides sa ating katawan na pahina ng pahina, pero ito dapat ang nabibigyan natin ng pansin ng ating pagkataong loob. Kaya masabi ni Jesus Christ, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Yes, kumain ka, magpalakas ka ng katawan mo, pero huwag mong kalimutan, may pagkain pang spiritual. Amen, na dapat yung spiritual na yun ay atin din pinapakain para lumakas ito. Amen ba, mga anak ng Diyos? Kaya dapat pinapalakas din natin. Hallelujah! Nasabi nga, amen, sa Galatians chapter 5, verse 25, kung tayo ay mabuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Amen? Hallelujah! Nasabi ng banal na kasulatan, dapat spiritual ang pinalalakas natin. Kahit tayo may mga taong spiritual, pinupuno natin ang mga bagay ng mga spiritual ang ating buhay upang tayo lumakas para pag may dumating ng mga labanan, malakas tayo at makatatayo tayo sa ating mga dinadaanan sa buhay. Ito ang narawan ng Apostol Pablo. Sabagat ang alanting ang binanggit ko kapigatian. Mayroon siyang dinadaanan kapigatian. Pinili kayo na pagtatagumpayan, hindi dahil malakas ang kanyang katawan, kundi, ang sabi niya, ang pagkataong niya ay lumalakas ng lumalakas. Ito ang palakasin natin sa ating buhay, mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Palakasin natin ang ating pagkataong loob. Hallelujah! Sapagkat ang sabi po ng Romans 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi katuwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Tingnan nyo, ang kaharian daw ng Diyos ay hindi lamang pagkain, hindi lamang pag-inom, kundi kagalakan sa Espiritu. Dapat ito ang malakas sa atin, mga anak ng Diyos, yung Espiritu natin. Hallelujah! Pinalalakas natin ang ating katawan. Pero natin ang mga spiritual ay namihina. Paano kung may labanan? Para katulad daw yan ng nakita ng magkumpare, dalawang aso nag-aaway, isang puti, isang itim. Ang sabi ng dalawa, nagpahulaan. Ay, sino sa tagay mananalo? Yung puti, yung itim. Sabi ng isa, yung itim. Kasi sa isip ng isa, kaya daw yung itim. Kasi larawan daw ng itim, malakas. Sabi naman ng isa, ay hindi. Ang mananalo dyan ay kung sino yung malakas kumain. Siyempre, malakas ang katawan ng tayo, mga anak ng Diyos, tayo ay mayroong tinatawag na dalawang bagay sa ating buhay. Itong pisikal, itong laman, at saka itong spiritual. At yung dalawang bagay niyan, sabi ng Biblia, ay naglalaban. Pag binasa mo yan sa aklat ng Romans, sa aklat ng Romans, sabi ng Biblia, ang spirito ay may ibig na dapat mahina ang laman. At ang gusto ng laman ay laging makipag-away sa Diyos. Patingin mo, kaya kung mahina yung aming espiritu, matatay tayo ng laman. Amen? Kaya mapapansin mo, pag-ising mo sa umaga, yung laman, lalo na pagsamba, may labanan na agad. Di ba? May laman na agad. O gulat ka, uy, at antok na antok ka. May paglunis ka ba? Di ka antok. Pero paglinggo, antok na antok. Diba? Ang sarap matulog, paglinggo. Pero paglunis, ay naku. O diba? Bakit kaya ganun sabi ng Biblia? Kasi ang laman ay nakikipag-alin sa Diyos. Amen? Kaya pag binasa mo yun, si Apostol Pablo sumulat doon ng labanan. Labanan ng laman at ng Espiritu. Flesh versus Spirit ang sabi niya. Mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya kung mapapansin mo sa ating mga labanan, hallelujah! Pag-isip pa lang ng Diyos, umaga nandiyan niya, naglalaban ng laman. Magpipray pag ako. O hindi. Ate mo, sabi nung naman, huwag na. Masarap kumain, masarap matulog, masarap mag-jogging, masarap mag-bike. Huwag ka nang mag-pray. Di ba? Totoo yung naramdaman niya. Ako ganda. Grabe talaga. Kaya ang ginagawa ko, pag-isip ko sa umaga, nakakatalo ako nakakita. Tapos saka ako magbakay. Tagbalik ko, mag-pray ako. Amen, para hindi ko makaligtaan. Kasi sabi ko, mahirap na. Amen, kasi mahina ang laman. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Kaya makikita natin yung digmaan ng dalawa. Kaya kung mahina yung laman, makikita at mapapansin niyan siya ang
Amen? Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, bagamat siya nanghihimahod na, nanghihina ng kanyang pagkataong panlabas, pero ang kanyang pagkataong loob nagbabago araw-araw. Sapagkat alam ni Apostol Pablo, ang Espiritu hindi tumatanda. Amen ba, mga anak ng Diyos? Ang Espiritu hindi tumatanda, mga kapatid ko, sa ating Panginoon. Sapagkat galing sa Diyos. Amen? Ang Espiritu hindi tumatanda. Pero ang katawan niya ay magbabago. Kaya ano ang dapat natin palakasin? Ang ating Espiritu. Amen? Lumakad tayo sa ng Biblia ayon sa Espiritu. Walk in Spirit, not by sight. Amen? Hallelujah! Not by sight, but by Spirit. Amen, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong gabi, dapat tayo po bilang mga mananampalataya, alam natin, mayroong labanan ng laman at Espiritu. Pinalalakas natin ang ating Espiritu. Amen? Hallelujah! Mga anak ng Diyos, paano ba yung lalakas? Prayer. Magbabasa ng Biblia. Magbabasa pa ba tayo ng Biblia? Magbabasa ng Biblia. Amen? Kasi marami ngayon ay puro nagbabasa na lang sa chat. May nag-chat doon. Amen? Nalagay pa doon ay Bible verse din naman. Di ba? Yan na lang ang binabasa ngayon. Amen? Hallelujah! Yan na lang ang binabasa yung mga Bible verse. Lalo na yung word of the day. Yun, nakalagay doon. Para basa-basa na ngayon sa mga apps yun. Kaya gano'n na lang ang binabasa. Amen? Tapos sabi-sabay-sabay, Amen. Tapos talagay ng pupusukan. Yung iba naman, amen, ang gagawin naman nila, kunyari, nagsusubaybay na yun. Eh, kunyari nagsusubaybay, ilalay nila. Pero ang totoo, tanongin mo, hindi nila alam pala yung pinangarap. Kaya sabi ko na sa, dami nag-like ko. Kung ako makagag-like ko na, dali lang naman yan, i-like lang naman pinag. Pero ang totoo niya, yung iba dyan, hindi nakinig. Di ba? Mga anak ng Diyos. O, yung mga nandyan sa bahay, totoo ba yan? Sabi ng Amen. So makikita natin, ang lakas ang iyong pagkatao. Kung pinababayaan mo yung mga bagay na magpapalakas sa iyong pagkatao, magbasa ng Biblia, ano man lang, mabuklat mo ang Bible, nabubuklat mo nga ang mga chat, nabubuklat mo nga ang mga, ang tawag dito, stories ba yun? Ano yung tawag dito sa Facebook? Ha? My day. My day. O, di ba? O, nag-my day siya, no? Si Brenda. Si Lord ba nagmamay din sa iyo? Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah! O nagmamay din ba tayo kay Lord? O nagmamay din na lang tayo sa mga kaibigan natin? Amen? Dapat mag-my day rin tayo sa Panginoon. Hallelujah! Dahil mga anak ng Diyos, hallelujah, mayroon tayong mga dinaraanan sa ating buhay. Bilang sa mananampalataya, totoo ang pagsubo. Sabi nga pandemic is real. Hallelujah. Kung ikaw ay naglilingkod kay Kristo, dadaan ka sa mga pagsubok. Paano mahina ang iyong spiritual? Hallelujah. Kaya ngayong gabi, bilang mga mananampalataya, palaksin natin ang ating pagkataong Lord sapagkat ito yung may potential na lumakas. At kahit mahina ang iyong katawan, ma-overcome yan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Dagdag ko pa, alam nyo yung ayon din sa mga doktor, kapag daw tayo ay nagiging positibo, ayun na yung mga tao positibo, hindi yung spiritual, positibo lang yun. Amen? Yun daw yung mga tao madaling gumaling sa karamdama. Dahil ang sabi nila, yung katawan daw, nagre-respond sa kung ano yung iniisip para sa yung katawan. Pero pag sinabi mo lang katawan mo, ay, ang sakit ng ulo, ang sakit ng katawan mo, dapat pala nalaman daw niyang bumibigay. Pero pag sinabi, hindi, ayaw ito, gagaling ako, yung doon mga tao yun, nakakaranas na ng kagalingan. Amen? Yun ay isip positibo pa lang. Pero hindi tayo positibo. Tayo ay mananampalataya. Iba yung mananampalataya sa pagiging positibo. Amen pa mga anak ng Diyos? Kasi yung positibo, iba lang yun. Iba yun. May ugaling tao, ugali lang yung tao. Pero yung pananampalataya, iba yun. Yung faith kasi, hindi pa niya nakukuha, hindi pa niya na, pero parang nakuha na niya, ganun ang faith. Amen? Hindi basta yung pagiging positibo, mga anak ng Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi, amen, palakasin mo ang iyong pagkatao. Kung gusto mo ma-overcome ang panghihina ng iyong pagkatao. Talakpakan po natin ang ating Panginoon.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa natin pag-usapan, ang kapigatian ay hindi magtatagal. Yan. Para overcome natin po ang tinatawag na panghimagot. Tandaan po natin ito. Sabi ni Apostol Pablo, kami ang kapigatin ito'y sandali na lamang. Ibig sabihin mga anak ng Diyos, hallelujah, hindi pang matagalan yung nararanasan natin sa ngayon. Hallelujah. At isa lang ang alam ko mga anak ng Diyos, habang nagdaragdag ang mga pasakit na nararanasan natin sa buhay dahil sa pananampalataya natin, ako'y naniniwala, palapit naman ang palapit ang pagtakbo ng Diyos sa atin. Parang katulad yan sa digmaan. Ayon po sa mga tinatawag na marunong patungkol sa pagtatay sa digmaan, binabasa ko. Sabi nila, habang daw tumitindi po ang putukan at labanan, yun daw po ibig sabihin, patapos na daw po ang laban. Amen, mga anak ng Diyos. Bakit daw po? Kasi daw po, yung magkapit ng panig kapag naglalaban, kapag patapos na daw po ang laban, ibinibigay na nila lang ng kanilang pwersa. Kasi ang tawag doon ay nagbubulungan, nagtatakutan sila, pinapakita nila, mas malakas sila. Kaya ibibigay na nila todo yung kanila, may matatakot yung kanila. Kaya gawin na kanila, inututo na nila na hindi nila mauubos yung kanilang bala, kaya patapos ng laban. Amen, ito din ay larawan ng ating pong buhay dito sa ibabaw ng lupa bilang mananampalataya. Habang dumaragdag, amen, ang mga kapigatian na ito na nararanasan natin, nalalapit lalo ang Panginoon. Habang nagdaragdag ang mga araw, lalong lumalapit ang pagtagpo natin sa Panginoon. Ito yung isipan ni Apostol Pablo, sabi niya, yes, tumatanda na ako. Pero hallelujah, alam ko, matatapos na ang pagdurusa ko sa ibabaw ng lupa, malapit na ako sa Panginoon. Amen? Pansinin mo ang panahon natin ngayon, napakabilis. Hindi ka nagtataka, August na. Next year, there na. Sige mo, parang sa ko, ang bilis ng panahon. Kung nakaraan lang, tayo ng conference. O sisa mo, magpukonference na naman. Hindi pa kami nakakapunta na Lucena, mag-isa ito. Ang bilis, ang bilis ng panahon. Ang mabilis ng anak ng Diyos. Kaya sabi dito, habang nagdaragdag ang mga araw, amen, lalong lumalaki, amen, ang lumalaki ang pagharap natin sa Diyos. Kaya yung kapighatian ay hindi na magtatagal ng anak ng Diyos. Hindi na magtatagal yung mga nararanasan natin yung mga anak ng Diyos. Ngayong gabi, hallelujah, hallelujah. Sapagkat ang nakikita natin, sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga nakikita natin yan, nakahirapan, pasimulan ng kahirapan, amen, ng mga bagay na yan, amen, ang ibig sabihin niyan, malapit na rin, amen, natin na maranasan, amen, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, amen, alam natin, yan ang katapusan ng kapighatian sa ating mga buhay. Kaya, yung pagtanda, amen, yung mga taon na inaragdag sa atin, nangangahulugan yan na malapit na tayo sa Diyos. Amen? Palapit ng palapit tayo sa Diyos. Hallelujah! Kaya ngayong gabi, ang sabi ng isang mangangaral na ito, ngayong gabi, ito ay si Apostol Pablo, isang taong naglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. Ito ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 7. Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 6 to 7, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Tingnan niyo si Apostol Pablo. Sumulat siya isang taong malapit nang kunin ang kanyang buhay. Pero kanya pa rin sinasabi, nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka. Kaya sabi niya kay Timoteo, makipagbaka ka rin ng mabuting pakikipagbaka. Tingnan mo ang buhay. At sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, hallelujah. Sapagkat alam ni Apostol Pablo, matatapos na ang paghihirap niya dito sa ibabaw ng lupa. Yes, mga anak ng Diyos. Ngayong gabi na isang sabihin sa inyo, ang mga nararanasan natin ngayong kahirapan, na habang tumatagal lalo, humihirap ang sanlibutan, nangangahulugan niya, malapit na. Amen ba mga anak ng Diyos? Malapit nang matapos ang labanan. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating buong Panginoon. Kaya kung mapapansin mo sa panahon natin ngayon, sabi na, si Satanas, ibinubuhos na niya ang kanyang kasamaan sa lupa. Sapagkat alam niya, malapit na siya matapos. Sabi yan sa 2 Thessalonians, tingnan niyo, sabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse
Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Tingnan mo. Gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan, sabi ng Biblia. Hallelujah, hindi nyo napapansin. Kung pumatay ang diablo ngayon, amen, libo-libo. At kalahating milyon na nga. Hallelujah. Gunagawa na yan, nagmamadali na siya. Gusto niya nang sabi niya, ipus ang kanyang kasamaan sa ibabaw ng lupa. Para yung mga tao, amen, na hindi na makapagsisi at hindi na makapakinig ng salita ng Diyos. Amen, ang kamatayan, nakikita mo, dumadaan sa karamdaman, mga sakuna, mga aksidente. Kayo ba'y naniniwala, galing niya sa Diyos? Hindi ako naniniwala, galing niya sa Diyos. Amen, dahil hindi ganun, sabi ng Biblia, ang Diyos ay mapagpahinod, hindi niya ibig ng tao ay mapahama. Yes, marahil mayroon pa permiso ang Diyos na nangyayari, pero hindi yung ginusto ng Diyos, ginusto yun ng tao. At si Satanas ay nakapag-penetrate sa tao, nakagawa siya ng kasamaan dahil hindi makakilos ang Diyos, dahil sa kasamaan at kasalanan ng tao. Kaya ang ginagawa ni Satanas, ibinubuhos na niya ang kasamaan sa ibabaw ng lupa. Hallelujah, mga anak ng Diyos, dahil tayo nasa muling mga araw na. Amen, sabi nga, matatapos na ang labanan. Kaya tayo mga anak ng Diyos, hinihimok ng salita ng Diyos na yung mga nangyayari, na yung mga event, mga phenomena na nangyayari sa ating bukan, hindi yan coincidence. Yan ay talagang nangyayari. Amen, unang-una ang kadiliman ay gumagawa na upang yung mga tao, amen, ay mawala na ng pagkakataon na makapaglingkod o makapanubalik sa Diyos. At tayo bilang mga mananampalataya, amen, dapat mag-rejoice tayo. Hindi tayo dapat malungkot. Amen. Hindi ko sinabing maglulundag tayo dahil may mga namamatay. Hindi, kundi alam natin malapit na rin matapos ang ating pong mga hinaharap na kapigatian dito sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Pero ang dapat natin gawin para ma-overcome natin yan, kailangan natin ng pagtitiis. Pagtitiis. Hallelujah. Nang sabi nga ng Mateo 24 verse 13, tatapwat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Hallelujah! Kailangan natin ng magtiis, mga anak ng Diyos. Kapag sabi ni Apostol Pablo, idagdag ninyo sa inyong pagtitiis ang pananampalataya, ang pagtidig, ang kabutihan sa kapwa-kapatid. Hallelujah! Ang kabanalan, ang sabi niya, idagdag ninyo sa pagtitiis. At kung mayroon kayo ng mga bagay na ito, hindi kayo magiging walang bunga at hindi kayo magiging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Magtiis, mga anak ng Diyos, para ma-overcome natin ang mga kapigatian yan at ma-overcome natin ang panghihimabot na yan. Kaya si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng Roma, sinabi nito, Romans 8:18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat-dapat may tumba sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Amen? At ni Apostol Pablo, kung ikaw ay magtitiis ngayon, malalampasan mo ang kapigatian niya, hindi ka mahuhulog sa kamay ng diablo. Ang sabi ng Biblia, yung kaluwalhati ang darating ay hindi matutumbas. Amen? Sa mga pasakit na nararanasan natin. Hindi may tutumbas. Ang nasa isip kasi ni Apostol Pablo, alam niya, yung katawan niyang pahina, dahil yung kanyang pagkataong lugay palaas, pag pinalta niya ng Panginoon, ibang klase ng katawan. Amen? Hindi na kakalad ng katawan natin ngayon. Amen? Takot tayong lumabas, makatamaan tayo ng COVID. Takot tayong pumunta sa church, baka wala tayong masakyan. Di ba? Pero sabi ng Biblia, ang magtiis, hanggang sa wakas siyang maliligtas. Amen? Mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, dahil alam ni Apostol Pablo, yung kapalit ng kanyang pagtitiis ay hindi masanay sa kanyang ulat sa mga biyaya at pagpapala na itutumbas ng Diyos. Yung glory, sabi niya, yung kaluwalhati ang mahayag sa atin, hindi may tutumbas daw yun ang pagtitiis. Hallelujah. Pag iniisip mo yung kaluwalhatian, iba kasi pag sinabi kasi kaluwalhatian, amen, na mahayag sa atin, unang-una, pag nakita natin si Jesus Christ ng mukhaan, sipin mo, hindi siya kamukhaan ng mga nakikita natin na nakapako sa krus, hindi po yun. Hindi kasi yun si Jesus Christ, amen? Hallelujah. Mga aktor lang yun, mga aktor yun. Amen, mga anak ng Diyos. Yung nakikita natin sa palabas, hindi yun si Jesus Christ, aktor lang yun. Hallelujah.
Kaya hindi pwede sabihin na pag nakita niyo, hindi, nakita na namin ang iyong mukha. Hindi yun. Kaya sabi niya po Sir Pablo, pag nakita natin ang mukha ng Panginoon, kakaiba yun mga anak ng Diyos. Kaya ngayong gabi, anong kailangan upang mapagtagumpay natin ang kapigayan? Ang wellness at linupungan ng kapigayan. Sabi ng Biblia, magtiis. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kamali at katapos-tapusan, magpursigi sa mga bagay na panglangit. Yan. Magpursigi, magpumili sa mga bagay na panglangit, mga anak ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14, hindi sa ako'y nagtamo na ako kay nalbos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling mabot ko yung kinaabot naman sa aking Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa naaring inabot na dapat isang bagay ang ginagawa ko. Naninilimot ko ng mga bagay na nasa likuran, tinutuko ko ang mga bagay na sa inalat, nagtutumulin ako hanggang sa gatipalat ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po, itong tao na ito na tumatanda na sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Amen? Ang kanyang sekreto upang siya magpatuloy, nagpupursige siya sa mga bagay na makalangit. Ang sabi ko ron, hallelujah, parang inihahalin tulad niya sa isang tinatawag na marathon o paligsahan. Yung paligsahan, ang nakikita niya, sa una ay nakikita siyang gantimpala. Kaya sabi niya, iiwan ko na yung mga nasa likod ko. Ayaw ko na yan, ang gusto ko yung bago. Sabi niya, ang nakikita niya dun sa unahan ay ang Panginoong Jesucristo. Na parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, bilis anak, bilisan mo, bilisan mo. Di ba? Yun ang nakikita niya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, pilit niyang inaabot yung mga bagay na kinakaabot sapagkat sabi niya, nagtutumulin siya sa hangganan ng gantimpala. Amen? Dahil ang nakikita niya, amen, yung dakilang pagtawag sa kanya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayong gabi, magpursige tayo sa mga bagay ng mga langit, mga anak ng Diyos. Hallelujah! At dito nakikita natin ang kanyang sekreto, mga anak ng Diyos. Sa verse 18, sabi niya, samantalang kami nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, tatapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen? Narito ang isang taong napagtagumpayan niya. Amen? Ang pamihina ng kanyang pagkakaulabas. Ano ang kanyang ginagawa? Sabi niya, itinitingin niya ang kanyang paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Dahil sabi niya, yung mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Ang mga bagay na makalangit ay walang katapusan. Pero yung mga bagay na nakikita ng mata may katapusan. Amen ba mga anak ng Diyos? Ang magandang pangkatawan ay may katapusan. Ang magagandang bagay ay may katapusan. Hallelujah, punta ka sa basurahan, ipapakita ko sa iyo. Yung mga bagay na dating pinag-aawayan ng mga kapatid na magandang laruan, nandun na sa basurahan. Yung television na pinag-ipunan ng maraming pera sa pagtatrabaho, naroon ka sa basurahan. Amen? Hallelujah! Ganyan ang mga bagay na nakikita. Amen pa mga anak ng Diyos. Pero yung mga bagay na gagawin mo para sa Diyos, yan ay mga bagay na walang katapusan. Amen ba mga anak ng Diyos? Kaya dapat tayo magpupursige sa mga bagay na makalangit. Amen? Hallelujah! Kaya ngayon gabi, bilang mga mananampalataya, abutin natin ang mga bagay na ipinakaabot sa atin ng Diyos. Na mayroong dakilang pagtawag sa atin, na may dakilang gantimpala na inilaan sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Tatapusin dito sa isang talata sa aklat ng Hebrew chapter 11 verse 13 to 16. Hebrew chapter 11 verse 13 to 16, sabi dito, ayon sa pananampalataya ng mga tayo, lahat ng mga ito na hindi kinamtan ng mga pangako, ngunit kanilang nakikita na natatanaw mula sa malayo. Kanilang pinapayag na sila'y parang mga taga-ibang bayan at mulalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang nagsisipagsabi ng mga bagay ay napagkikilala, hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. At katotohanan ko nilang kung kanilang naalala yung lupain kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang langit, kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawagin Diyos sila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Tingnan niyo po, sabi, yung mga mananampalataya, amen, doon sa aklat ng Hebrew, ang sabi po doon, hallelujah, sila'y nangamatay, na hindi nakamtan yung pangako, yung lupang pangako, yung lupang Kanaan, namatay sila. Pero sabi doon, amen, hindi man lang sila nagnasang bumalik sa dati nilang lupain, kundi sa pinang may natatanaw sila sa malayo. Sapagkat sabi nila, kami hindi taga rito, kami manlalakbay lamang. Amen? At sabi nila, ang nakikita
Diyos para sa kanila. Ngayong gabi, may ihanda sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya kailangan mong ma-overcome ang panghihinabot sa iyong buhay. Palakasin mo ang iyong pagkatao. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa halaluya. Iyon natin ang ating mga ulo. Magkulay-kulay tayo ng salita ng Diyos ngayong gabi. Hindi ko alam kung sa kayo pinakausap ng pangangaral na ito. Kung mayroon mong panghihina ngayong gabi, pag-aalinlangan, ngayong gabi na ispusa-bisa. Palakasin mo ang iyong pagkatao. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Narito ang isang tao. Si Apostol Pablo, sabi niya, yes, humihina ang kanyang pagkatao labas. Marahil apektado siya ng kanyang kalusugan. Marahil apektado siya ng mga nangyayari sa kanyang buhay dahil napamigtigin yung kapigatian. Amen? Marahil mayroon siyang pangangailangan. Marahil ito ay problemang pamilya, hindi natin alam. Marahil ay problemang kaibigan, hindi natin alam. Marahil problemang pinansyal, hindi natin alam. Hallelujah. Ngayon gabi, hindi ko rin alam. Amen, ang inyong kalagayan. Pero alam ko, pwede natin ma-overcome ito. Hallelujah. Sapagkat sabi niya, Apostol Pablo, pinalakas niya ang kanyang pagkataong loob. Palakasin natin. Amen, ang pagkataong loob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi. Nang kilalanin natin si Yesu Cristo, sabi ng Biblia, isa sa mga kaloob ng mananampalataya, ito'y ang Espiritu Santo. Amen? Hallelujah, mga anak ng Diyos. Kaya sinabi ng Galatians, walk in spirit, not by sight. Walk in spirit. Hallelujah. Yan ay walk by faith. Ibig sabihin niya. Lumakad ka ng may pananampalataya. Amen? Hallelujah. Lumakad ka ayon sa Espiritu. Hindi sa pagkamamakita ng mga mata. Sapagkat pag tinignan mo sa pamamagitan ng iyong mga paningin at mga nangyayari sa iyong buhay, parang hindi mo yan malalampasan. Pero nais mo sabihin sa iyo, kung ikaw ay lalakad ng may pananampalataya, ngayong gabi nais mo sabihin sa iyo, malalampasan mo yan. Kaya kung ikaw yun, huwag ba'y nangihina, huwag ba'y nag-aalinlangan, humingi ka ng tulong sa Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, nalapit tayo muli sa Panginoon, buksan mo po ang altar. Diyan po sa ating mga pinatatayo ngayong gabi. Hallelujah. Bigyan mo ng ilang sandali ang salita ng Diyos ngayong gabi. Alam ko, pinakausap ka ng Panginoon sa mga tahanan ngayong gabi, mga kapatid na sumusubaybay nito. Narinig mo ang pangangaral na ito. Amen. Palakasin mo ang iyong pagkatao. Sapagkat ang pagkatao loob niya, yan ay ibinahagi sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Yan ay kaloob sa iyo ng Diyos. Pero yan ay nangangailangan, mga kapatid ko sa Panginoon. Yan ay isang buhay. Amen. Ibigay sa iyo ng Panginoon na kailangan niya ng pagkain spiritual. Kaya ngayon, palakasin mo na. Kung nais mo ma-overcome ang mga dinadaanan ng kapigatikan sa iyo. Kaya kung ikaw yan, nanalangin tayo. Tinatawagan ko ang ating mananagot ngayong gabi upang samahan tayo habang tayo nagkukulay-kulay at nananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Kanina, nabanggit natin sa kwento, amen, yung tungkol sa black spot. Yung itim na tuldok sa isang malinis na puting papel. Sometimes kasi ganito nga ang larawan natin. Ang nakikita natin ay yung mga pangit na bagay sa ating buhay at hindi natin nakikita yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Sapagkat tinitingnan natin yung mga bagay na natatapos. Hindi natin nakikita yung mga bagay na hindi nakikita na walang tapusan. Kaya may gabi, kauyan, magkulay-kulay tayong salita ng Diyos. Hallelujah. Kung may dapat hindi ng tawad, maraming nag-aalinlangan pa sa Diyos. May gabi, itong magandang pagkakataon na kung may manalangin sa Diyos, humingi ng tulong sa Panginoon. At kung may dapat ipagpasalamat sa mga pagulat ng misyon ng Diyos sa iyong buhay, nakikita mo ito ngayong mga pasalamat sa pagkabang na awit ang aming ito. Give thanks with the Lord. Hallelujah. Sa mga daan ng ngayong gabi, hallelujah. Pinakausap ka ng Panginoon. Marahil ikaw ay namihimako ngayon. Marahil ang nakikita mo kasi ay mga bagay na natatapos. Ang ginagawa mo kasi marahil ay mga bagay na pansan ng kita. Kaya ikaw ay nakararanas sa panghihingan ng buhay. Ngayon gabi muli mong palakasin ang iyong pagkatao. Muli kang magpursige sa mga bagay sa panahon. Yes, oh, Rababasyan, bless your name, O God. Give the strength, O God, for life. Oh, Rababasyan,
need your mercy, Lord, I pray na mga pamilyang sa Iglesia. Hallelujah, palakasin mo ito patatagin ang kanilang mga pananampalataya, pamimigay namin. Ang mga nangihilan na mga kayo, palakasin mo ito. Ang mga may pag-aalala ng kaawaan mo, Lord, O Diyos, tayo kayo na sa mananangin, tayo kayo tumayo sa bayan ko natin ang awitin ito, hallelujah, isa pa. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give them. Bigyan natin ang pagpirang pasalamatan sa ating Panginoon. Oh, Rabasyan, Dirididiyondo, we give you glory, we give you thanks, we give you honor, God, my Father, Lord, my Jesus, hallelujah. Oh, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito ngayong gabi. Tunay nga, Panginoon. Lord, hindi po namin kayang lampasan ang mga suliranin at pagsubok kapigat kami ito, Panginoon, kung wala kami sa iyo, Panginoon. Kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon, tunay nga wala kami magagawa. Kaya nga, Panginoon, lagi namin hinihilis. Patuloy mo kung sangkapan para kasihin ang aming mga pagkakaon na lubulos natin. Oh, dakilang Diyos, marami pong salamat ang mga papilan sa iglesia ito. Marahil sila yung mga problema, may mga suliranin, mga nasa tahanan ng lubulos God, kamutin mo sila, palakasin mo sila, tatatagin ang kanilang mga pananampalataya ng lubulos God. Lord, maraming salamat at may gabi sa aming pansamantalang magpapaliwalay. Ingatan mo po ang mga kapakilang ito, O Diyos. Paano pinatid mo silang ligtas sa lugar nito sa kanilang pag-ubigin, hindi ko at taglayin mo, pagkataglayin na ang pagpapala mo sa pangalan ni Yesu Cristo sa Nazaret. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. Ingat po kayo. God bless you.